Hello mga ka-dreamers! Kamusta na kayong lahat? So, pasensya na at hindi na ako ganun kadalas mag-post ngayon guys at medyo busy tayo sa trabaho and busy din ako sa mga kids ko. So, ngayon ang sasagutin natin ay yung comment ni Rams. Saan pwede mag-apply ex abroad? So, kung nakasubaybay kayo guys sa mga video ko, andun na po yung mga ways, mga paraan kung paano mag-apply papunta rito sa Canada. And una sa lahat, hindi po ako consultant at hindi rin po ako agency. Nag-share lang po ako ng mga na-experience ko and ng mga nalalaman ko. And kung may gusto man kayong idagdag, pwede nyo pong i-comment para makatulong po tayo sa ating mga kababayan na gusto ring makapunta rito sa Canada. And magsipag din po kayo guys na mag-research and manood ng mga vlog or dun sa mga YouTube para mas lumawak yung kaalaman ninyo bago makapunta dito sa Canada. Huwag po kayong magbase lamang sa mga nakikita nyo, sa mga napapanood ninyo. So, kailangan tulungan nyo rin yung sarili nyo na mag-research para in the end, wala kayong sisisihin kung may mga time man na naka-encounter kayo ng negative dito. So, at least, di ba, sarili nyo pa rin ang magde-decide. So, dito sa Canada, guys, pwedeng maganda yung maging buhay natin. And then yung iba, may mga negative din na nangyayari. So, kailangan maging handa tayo both side. Hindi lang sa iisang side. Diba? So, and masasabi ko lang, lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa, guys. Mahirap. Diba kahit saan naman, mahirap naman eh. So, tiyagaan lang and then, samahan natin ng diskarte. Diba? Pero, ang mai-share ko dahil medyo marami na rin akong mga napuntahang bansa, gaya ng Dubai, Macau, ayan. Pero para sa akin guys, masasabi ko na yung Canada ay mas okay para sa akin, para sa amin ng family ko. Dahil yun nga, diba, kahit na hindi pa kami PR dito, nadala ko sila dito. And yun talaga yung isa sa pinakagusto ko guys kasi ang tagal ko na rin naging OFW na lagi na lang na nakakalungkot lalo na ngayon magpapasko, diba, pagka hindi mo kasama yung family mo. So isa talaga yun sa ginusto ko dito sa Canada dahil nadala ko sila dito. So sa mga nangangarap na nandito sa Canada at hindi pa na dadala yung family soon, and mag-pray lang kayo at makakasama nyo rin yung family ninyo dito. So, ayun, medyo napahaba na yung explanation ko, guys. Na-miss ko yatang mag-share, diba? So, balik tayo sa comment. Saan pwede mag-apply ex abroad? So, yun nga, andyan na sa mga video ko yun, guys. Pero, uulitin ko para magkaroon ulit kayo ng idea. So, isa sa mga paraan or mga ways na isi-share ko ay yung job bank. Ayan, sipagan ninyong mag-apply sa job bank. Dahil, pagka kayo guys naka-timing sa job bank, direct employer yon, konti lang ang magagastos ninyo. Konting-konti lang. Unlike sa amin na mga nag-consultant, lalo na sa Kajata guys. At alam naman natin at alam ko rin na talagang medyo may kamahalan ang Kajata. So, kung may mga kilala kayong ibang agency or ibang consultant na mas mura at alam nyo namang legit, go guys, go. So, ayun. So, job bank, consultant, yan, Kajata, kung kaya ng budget. And then, kung nasa Pinas kayo, itry ninyo ang IPAMS at saka yung Mercan. And then, sa mga nasa ibang bansa, yun nga, itry ninyo ang Indeed at ang job bank. Sipagan ninyo mag-apply dyan sa online dahil for sure makaka-timing din naman kayo. Tiyagaan lang talaga. And then, make sure guys na yung mga ibang consultant and yung ibang agency na nakakausap ninyo, bago kayo magbitiw ng pera, make sure guys na legit sila.
Dahil ang dami ng mga nagme-message sa akin, lumalapit sa akin na na-scam sila. So, nakaawa kasi ang hirap kitain ng pera, guys. Tapos, 'di ba, ma-scam lang. Kaya magdoble, triple ingat. Bago kayo magbitiw ng pera, guys, mag-research kayo. Alamin ninyo yung agency na yon, alamin ninyo yung consultant na yon kung legit ba sila and kung talaga may mga napaalis na sila. Diba? So, yun lang, guys. And kung may mga gusto pa kayong malaman and kung alam ko naman, willing akong mag-share, guys. Okay? So, good luck mga ka-dreamers. And pray lang sa mga hindi pa na-approve dyan. And isa rin, guys, sa mga nagme-message sa akin ay yung mga nare-refuse, yung mga nade-deny. Huwag kayong mag-alala, guys, dahil pwedeng i-reapply yan. Marami na akong kakilala na na-deny, na na-refuse, pero nare-reapply sila and then na-approve din. So, wag mawala ng pag-asa. Lagi magdasal and gabayan tayo lagi ni God sa mga nagiging decision natin, di ba? And maghintay tayo at mas okay yung plano ni God at never nalilate ang plano ni God. Di ba? Laging nasa perfect timing yan. So, yun lang, guys. Good luck and ingat lagi. God bless. Bye!